Hello mga ka-legit lover cards, Miss Karen Aistrup. Aba, meron po siyang good news na hatid at the same time may pambubuking dito kay Miss Maine Mendoza patungkol sa kanilang working relationship. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy, of course, nais ko po munang i-shoutout at magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit lover cards na lagi nag-aabang sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! And now, let's talk about first, ito pong nalalapit na Sabado kung saan pinag-uusapan na nga sa news online at sa ilan sa mga platform kung saan naroon po ang grupo ng mga TBJ fans at pinag-uusapan na ang pagbisita di umano nitong si Nani Nina at saka po ni Meg yung kanya pong alaga, tapos kasabay nito ay isa-celebrate nga dito po sa studio ang first ever birthday ni Miss Atasha Mulak. Ito po yung unang pagkakataon na i-celebrate niya yung kanyang kaarawan dito sa EAT, and this is really special. Katulad po na nangyari kay Miles, 'di ba? Sabi niya nung unang beses na nag-celebrate siya ng kaarawan sa Eat Bulaga noon, sa branded Eat Bulaga, naiyak siya kasi nga 'di ba parang pinapangarap niya lang na makapag-celebrate siya ng kanyang birthday po ng live kasi wala pong gumawa sa kanya noon. And this time, maiiba po kasi kung si Atasha Mulak po nagse-celebrate siya ng kaarawan kasama ng kanyang family. Ang birthday niya this coming November 7 if I'm not mistaken, pero igaganapin po ito this coming Saturday, So ibig sabihin may celebration siya para sa EAT family. Ganun din naman may celebration din po siya para sa kanyang pamilya. Tinaasahan po natin na may mga special guests po sila dito. Bubulatin tayo sino ba talaga ang gaganap na Nani Nina, na kanila pong masasabing yaya kasi isa sa mga patok na mga segment po dito sa EAT, ito pong gimiserya nila kasi parang mababang pinapakilala nila at marami pong mga showbiz insiders ang talagang humahanga sa creative staff o din sa pagiging creative ng ilan sa mga staff nitong nasabing noontime show na ito kasi wala pa po kasing nakaisip na gagawa ng ganyang klase na parang wala kang babayaran pero may bago kang talent, diba? But anyways, panoorin muna natin ang interview ni Miss Karen Aistrup. Panoorin natin. Artists are coming and yes, I'm really happy with everything that's happening right now. Nakapasal ka na ba sa Manila? Kasi last time tinatanong mo nga kung saan yung Rockwell, mga ganon. Ngayon nakapasal Hindi pa din ako nakapunta sa Rockwell. Seryoso ba to? Hindi pa talaga ako nakapunta doon. But medyo malapit na sa studio sa TV ka. talaga, I think I haven't found time yet to go out. So I miss going out with my friends. How about May? Kamusta kayong dalawa? Ate May, hindi po kasi sa Ate May hindi masyado na pumagpasok ngayon kasi she entered the marriage life. But she is very kind na pag-approachable. I feel like ito yung parang biggest challenge na enjoy na lang or do you feel that pressure or so? The pressure is normal. Kasi parang sa akin po talaga nakatutok yung mga tao kasi ayun nga, host and then everything. We're all fair. Everyone is talented, especially our singers. Meron din kami mga models, actresses. Pero nararamdaman mo ba yun na parang ikaw talaga yung ginagawang parang prime talent talaga? As of now, yes. Parang naisipan ko po yun. After I won, be the next parang they helped me to become like better performer. Kasi ayun nga po, diba, in showbiz you have to improve everything. Everyone is your company. Na-corner nga ng mga reporters itong si Miss Karen Aistrup matapos pang isang event ng kanilang agency or talent agency na kanyang kinabibilangan, which is The Merlion, Na-interview siya at tinanong din sa kanya yung tungkol po sa yung relationship niya sa kanyang EAT family. And at the same time, isa sa pinaka-tinanong doon kung
kamusta daw si Maine Mendoza as a workmate, no, dun po sa EAT. And she said na medyo busy nga si Maine pagkatapos niyang magpakasal. Talagang medyo hindi siya consistently na nakakapasok araw-araw. Sinabi niya din na sobra yung pasasalamat niya dito po sa TVJ Productions dahil talagang muntik na siyang malihis ng landas muntik nang kunin siya ng hindi mga tamang tao, no. Buti na lang naagapan at pinapili nga kung babalikan lang natin yung interview ni Miss Karen Aistrup noon kasi wala pa kasi siya sa legal age So, ang pinaka-signatory po sa lahat ng mga papeles or sa mga kontrata is yung kanyang mother, which is tinuturing niyang guardian at pumipirma para po sa mga legal papers po nila. And this time, talagang nakakatuwa lang dahil malaki yung pasasalamat niya sa TVJ Production dahil pagkatapos niya nga manalo sa Branded Eat Bulaga as one of the winner, no, doon po sa kanilang katatapos lang na segment na yun, napakarami na pong offer at ang dami na pong kumuha kay Miss Karen at isang bagay na talagang hindi niya malilimutan. So dahil dyan, naglulook forward pa tayo sa more projects with Miss Karen Aistrup. And this time, bago nga tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating mga legit viewers and subscribers na masipag na nagbibigay ng kanilang mga komento, no. Unahin natin ang komento mula kay Solio Flores. Sabi niya, bakit ang tagal naman palitan? Abot ang build-up niya dyan sa aswang na yan. Wala namang ka-talent-talent at walang ka-humor-humor. Ayon sa isang comment na nabasa ko dati, hindi naman siya ang pinapanood ng tao dyan sa segment na yan Sila Jose at Wally ang pinapanood ng tao dyan. Huwag ninyong bilugin ang mga ulo namin. Matatanda na karamihan ng legit Daver Cats, kaya huwag ninyo kaming gawing tanga Ayan. So, kasi parang nahati kasi yung puso ng mga tao Merong mga Daver Cats sa gusto nilang magstay si Zombie Toge. Meron namang iba na ayaw kasi nga parang wala naman daw naiaambag. Dun po sa dalawa nakakagulo lang. Yun po ang opinion ng ilang mga Daver Cats. Meron din naman mga iba na gusto si Zombie. Hindi talagang masasabi mong you cannot please everyone no? Sabi ni Cirilio Torres, hello Daver Cats, meron po akong bagong segments. Kung pwede pong ibalik natin ang segments ng daig ng kayo ng lolo ko. Mas mahusay ang lolo ko kasama dito palagi si Jimmy Saints. Ayan. So, magandang suggestion ni Mr. Cirillo Torres pero as of now kasi parang parang nagki-create sila ng panibagong mga segments na talagang papatok po sa publiko katulad po ng therapy, 'di ba? So, very easy to play pero parang bago siya sa pandinig ng lahat. Sabi ni Maria Casigo, okay lang na maalis siya kasi nga wala naman siyang nagawa. Tanong lang, lagi may asawa siya Dapat napalitan. Sa totoo lang, wala siyang ambag. Hindi naman siya marunong sumakay at parang si Josette, Wally at si Ryan. Ayun. So talagang ayaw nila kay Mr. Zombie, no? Kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!